seed of the enemy. Bago tayo magpatuloy, because warfare po ito, tayo muna yung manalangin, saglit. Ano ba tayong lumupo? Sandali, pumikit. Panginoon, narito po kami upang makinig ng iyong mga salita. Dalangin namin sa umagang ito, banal na Espiritu. Kayo po ang magtanim sa aming mga puso't kaisipan upang ang iyong mga salita ay tumubo at kayo po ang magkaroon ng harvest sa aming buhay at kayo po ang regular na bumisita sa amin upang kami po, Panginoon, ay magtagumpay sa buhay na ito. Lord, kung mayroon ng mga kaisipan na hindi po nakatuon sa pagsamba at pagpupuri sa iyo, ito'y aking inaaresto sa pangalan ni Jesus at aking pinapasakop sa kapangyarihan at otoridad ng Panginoong Jesucristo at walang ibang may tanghal may taas sa aming kalagitnaan maliban lamang sa iyo, sa iyong layunin at sa iyong nais. Dalangin ko sa araw na ito ang kalayaan naming lahat, transformation, and most of all, Lord God, this life that we have ay aming may balik sa pagpupuri at pagsamba sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Itong dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palapakan muna natin si Lord. Glory to God. Glory to God. Okay. Last Sunday, na-discuss natin how to deal with the seed of the enemy. So, ang ating reference ay passage po is Matthew 13:24 to 30. And then, Matthew 13:36 to 43. Di ko na ako papasadahan kasi nasabi ko na yung nakaraan. Laging tandaan, in the kingdom of God, sa kaharian ng Diyos, ay mayroon pong dalawang klase rin ng mga bunga. Ibig sabihin, hindi lahat ng nasa loob ng church ay talagang tunay. Amen. Amen. Huwag tumingin sa katabi. Diretso lang ang tingin. Ang sinasabi ko lang, we're just facing the reality. Kasi, mayroon ngang itinanim ang kalaban at mayroon ding itinanim ang Diyos. Kaya po pwede na habang nagsasalita ako sa ngayon, iniisip nyo nga yung bahay, yung labahan, yung sinampay. So ang Diablo, pag kayo po'y nakikinig ng salita ng Panginoon, marami siyang pinapaisip. Amen. Para ano? Para wag pumasok ang alin? Ang salita ng Diyos. Why? Because the moment ang salita ng Panginoon ay pumasok na sa iyong kaisipan, pumasok sa iyong puso, ito po ay magbiministeryo. So therefore, wag kayong magtaka kung minsan, bakit Kristiyano na, pero bakit ang dami pang mga suliranin o parang ang daming pagkukulang? Bakit? Kasi nga, mayroong itinanim ang kalaban sa ating isip na siya namang tumatakbo sa ating buhay ngayon. So dito makita natin, sa ating sarili mismo, kung atin talagang aminin at atin talagang magpakatotoo tayo, mayroon din tayong kombinasyon. Mayroong trigo at mayroon ding damo. Yung damo, nagsisimbolo ng alin? Ng seed ng kalaban. At ang trigo, siya namang seed ng Panginoon. Kaya sometimes we are a combination. A combination of two. Laki na po na, minsan mabait ka. At minsan meron namang mabangis ka. Bakit tanong ang katabi mo? Tama, di ba? Magtataka ka, ayaw mo naman maging mabangis. Pero kusang lumalabas yung kabangisan mo. Because there's a seed of the devil na nandyan. Ayaw mong maghusga ng tao kasi alam mong masama. Pero hindi mo magawa. Pag nag-uusap na ng buhay ng isang tao, napakasarap. Laki na po na. Aabot na napakaraming oras. Pag-usapan nyo ang Diyos, 5 minutes lang, expired na agad. Okay, why? Because there's a seed. While I'm preaching to you today, kalay ko sinasabi nung nakaraan, once ng lingkod ng Diyos ay nagsimula na mag-preach, nagkaroon na ng labanan ngayon sa isipan. Amen. Ang seed ng kalaban at ang seed ng Panginoon. Ang kagandahan ay ganito. Habang ipinapangaral ang salita ng Diyos, yung seed ng kalaban ay na lumulutang. Kasi minsan hindi mo alam, meron ka palang ganyang ugali na hindi na deal. Pag nasabi ng salita ng Panginoon, lumalabas. Ganyan ba kayo? Okay? So dito po, gusto kong makita natin, maintindihan natin, kung ang demonyo nagtanim ng seed sa buhay mo, siya rin ang mag-harvest. Amen. Ulitin ko, kung sinong nagtanim, siya mag-harvest. Amen.
So kung may seed ng dyablo sa isip mo, sa puso mo, palagi kanyang pupuntahan. Kasi mami, yan ay pananim niya. Naku ha, alangan naman ikaw nagtanim, ako harvest, magagalit ka sa akin. Nagkakanuhan? So kung ang demonyo, mayroong mga nilagay sa isip mo, mga masamang kaisipan, mabilis ka magalit, ano pa ba? Palagi ka nag-worry, may pera ka pa naman, nag-worry ka na kaagad. Kumakain ka pa lang tanghalian, ini-worry mo na yung hapunan, ang gulo mo eh. Nagets? Yan ay seed ng kalaban. Marami pa. At minsan tataniman ka ng kalaban ng iyong pangit na nakaraan. Pag hindi yung seed na yung naputol, hanggat yung ugat ay naroon, mamumunga at mamumunga yan. At pag may bunga palagi, dahil tanim ng dyablo yan, siya pupunta. That is why there are Christians na madalas binibisita ng kalaban. Bakit kaya ang demonyo nakabisita? Bakit? Why? Because meron siyang seed sa'yo. I-rebuke mo pa yan. Alam ka, i-rebuke mo. In the name of Jesus, go. Sabi ng dyablo, nung go. Hindi ako alis. Bakit? Mayroon akong seed sa'yo. As long na may seed siya sa'yo, pupunta siya sa'yo. Bibisita siya regular. Amen. Ang bihira, ang regular mong bisita, demonyo. Tinubos na ako ni Kristo. Oo nga, tinubos ka ni Kristo, pero hinayaan mo ang alin, ang seed ng demonyo, ang pangit ng kaisipan na yan. In-entertain mo. Bigyan ko kayo ng example. Ang ibon, hindi mo maiiwasang umipot sa ulo mo. Inis na inis ako palagi. Yung kotse ko, yung puti, talagang grabe ang washing ko, talaga halos hindi ako makahinga. Gaganon-ganon. Iiputan lang ng mga ibon na yan. Ang sabi ko, napakasalbahe mo. Hindi mo ba hirap na hirap ako? Ewan ko, mahilig sila umipot sa puti. Meron namang itim niyan, hindi iniputan. Yung akin talaga. Saan sabi ko, hindi ko naman siya matirador. Kasi walang mga tirador, hindi ko siya maiputan. Tingin sa akin, hindi mo maiwasan nandiyan ang ibon na iputan ka sa ulo. Pero yung gumawa siya ng pugad sa ulo mo. Amen. Yan ang kaya mo. Tama ba? Amen. You cannot avoid the devil throwing garbages in your mind. Amen. Tama ba, Lara? Amen. Dumaan lang isang tao. O, Lara, tingnan mo, tingnan mo. Nakuha ba ito? Amen. Hindi mo pwedeng maiwasan ng diablo na magbato ng mga masamang kaisipan sa iyo. Amen. Pero yung gumawa siya ng pugad Amen. sa utak mo, ay ibang klase na. Imagine mo ang sarili mo dyan, naglalakad ka, may pugad ka sa ulo. But sad to say, we allow the devil na mag-create ng nest. Saan? Sa ulo natin. Yes. Nakuha? Amen. You still have that anger in your heart. Amen. You still have that suspicious mind in your life. Pugad yan. Pag-sabi sa katabi mo, pugad yan, kapatid. Pugad. Therefore, pag may pugad dyan sa ulo mo, anong gagawin niya? Di pa ng itlog niya. Ano ba naklog kita sa pugad? Itlog. Hindi sabi ng demonyo sa pugad. 1, 2. Nagawa? Amen. So, binibigyan mo ang demonyo ng chance na mag-lay ng eggs. Saan? Sa utok mo. Kaya ano mangyayari? Nakalapupon na. Wala kang breakthrough. Kaya yung biyaya sa'yo, hirap. Bakit? Baka mayroong seed ang diablo sa isip mo. Kaya yung breakthrough mo parang, Kristiyano naman kung ano, maninga di mo breakthrough. Bakit hindi mag-breakthrough ito? Kasi mayroon siyang seed. Diba? Kaya kahit anong isip mo na maganda, anong prayer mo na maganda, hanggat buhay ang seed, ang binhi ng kalaban sa buhay mo, babalik at babalik siya. Ang tingin sa akin, ang trabaho ng diablo pumunta para magnakaw, magwasak at pumatay. Amen. One day, people of God, if you will not deal with that seed, pag hindi mo i-deal yung seed na yan sa buhay mo, one day, it will destroy you. Yes. Nandiyan ba kayo? Amen. Pag-tanong ngayon katabi mo, may pugad ka ba sa ulo? Namagot ba? Pastor, ipot pa lang. Buti kung ipot pa lang, pero pag pugad yun, delikado na. Why?
Because kung mayroon kang nest sa ulo, hinayaan mo ang diablo, ano mangyayari? The devil you are attracting devils. Tingin mo sa akin. Pag hindi mo i-release yung sama ng loob, you are attracting devils. Amen. Amen. Pag hindi mo i-release, ang alin? Pag hindi mo i-release yung seed ng kalaban, yung bang, mayroong mga taong ganito eh. Makita mo pa lang yung mukha. True. Ano ba kayo? Yung makita mo pa lang yung mukha, parang sinasabi mo, ito na naman ang demonyo ng buhay ko. Ano ba kayo? Amen. Hindi, Christian na. Maraming ang Christian, ganyan eh. Ano ba? Yung bang, kahit hindi mo na siya makikita, dito kasi nagpa-progress yan eh. Una, makita mo muna. Sa susunod, kahit hindi mo makita, napipicture mo ng mukha niya. Kahit detalye ng kanya mga pimples, nakikita mo. Why? Because the devil, yung seed ng devil, ganito. Pag hindi mo siya papakawalan, ano mangyayari? Ino-nurture niya yan. Lalagyan niya ng tubig, lalagyan ng fertilizer, hanggang isang araw magulat ka, puno na. Amen. At pag yan ay naging puno, ano mangyayari? Mamumunga yan. At pag namunga pa naman, marami. Amen. Hanggang sa mapuno ang iyong kaisipan ng kasamaan, ano mangyayari? Isang araw para kang time bomb, sasabog ka na lang. That's right. Napa mo ba? Amen. Tingin mo siya, walang mapura. Pag may seed ka ng kalaban, kailangan ngayong umaga, mapuputol na yan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang umuwi na hindi maputol yan. Kasi pag yan ay umuwi ka, dala-dala mo pa rin, pag uwi mo, gaganda naman demonyo. 1, 2. Aba, may 3 akong x-ray ito, inalis mo ha? Eto, 6. Why? He will not stop on coming. That's right. Amen. As long na mayroon siyang seed, as long na mayroon siyang pananim sa'yo, he will keep on coming. Amen. Tingin sa akin, he will come to you regularly. Amen. Ang demonyo hindi tamad na bumisita para magwasak at pumatay. Amen. But if you don't have the seed of the devil, you have no anger, you have no hatred, you are free from judgmental spirit. Free ka sa lahat ng inis. Sino rito mainisin pa? That's the seed of the devil. Amen. Nasagi lang balahibo mo, nainis ka na kaagad. Na, seed ng devil yan. Amen. Amen. Sino rito suspicious? Suspicious. Yung bang nakaganon lang ako, malayo ang tingin ko, nag-iisip ako dahil meron akong suliranin, dumaan ka, hindi kita napansin, sabi mo, snappero si pastor. Suspicious! Nakita mo lang si Romel dumaan. Minsan kasi ganito eh. Minsan maglalakad ako, yung kalalabas mo lang sa, ano ba, sa SM, may nakasabay ka. Si pastor may kasabay yata. Suspicious! That's a sin of the devil! Amen. Amen. Liars! Pupunta ka sa bahay, sabihin, kumain ka na. Kasi maya-maya, ay nagutom ako, pwedeng kumain. Sinungaling ka. Sin of the devil! Yung pagiging mahiyain. Amen. Amen. Minsan yung pagiging mahiyain, pag hindi mo ma-overcome, ano mangyayari? Nauwi sa pagiging sinungaling. That's right. May kailangan ka? Wala na. Okay. Okay ka lang? Maya-maya, kung kailan pa paalis, nakakaasar pa naman yung mga yan. Kung kailan paalis, Mister, pwede nga, ano yan? Kailangan kasi ako eh. Nagets mo to sin of the devil kung saan you're creating problems to the lives of other people. Amen. Amen. Why? Because this devil is very dangerous. That's right. He's very dangerous. Amen. Tingin sa akin, si Adan at si Eva, na nilikha mismo ng Diyos, napabagsak niya. That's right. Amen. Sino ka para hindi ka mapabagsak? Yes. Amen. But today, we will cut off Amen. the seeds of the devil. Amen. Paano siya patayin? Bunutin sa pinakaugat. Yes. Tingin sa akin, habang nagpipreach ako ngayon sa inyo ngayong umaga, alam ko may mga nakikita na kayo. Naku, pambihira. May penoy pala, tsaka balot, tsaka pinaka. Kasi walang preaching to you, lumalabas siya.
Amen. Mali pala to. Ay, mali pala itong ganitong kaisipan. Masyado ako suspicious. Alam mo, nakakatakot yung suspicious spirit. Alam mo bakit? Ang sama ng tingin ko kay Janice, tapos biglang yung pala hindi totoo yung ginagawa, yung iniisip ko hindi pala totoo. Ay, nako, katakot-takot na sisi ang maabutin mo. Diyos ko, patawarin mo ako. Diyos ko, patawarin mo ako. Tingin ka sa akin, sa ginawa mong yan, aanihin mo rin yan. Amen. Ulitin ko, sa ginawa mong yan, aanihin mo rin yan. Amen. At sususpetsahan ka rin ng iba. That's At right. sasama-sama ang loob mo, bakit di ko naman ginawa? Bakit mo ginawa sa akin? Bakit ako nagsuspetsahan? Kasi may sinuspetsahan ka rin iba. Amen. Sabi sa katabi mo, anong tinanim mo? Yan ang alin mo. Diba? Amen. So if the devil has his seed in you, he will keep on coming That's right. regularly. Amen. I hate devils. Amen. I said I hate devils. Yes. Ayaw ko siyang pumunta at bumisita. Dahil wala siyang dalang maganda. Yes. Amen. Di siya magdadala na maganda. Amen. Eradicate, bunutin, wasakin. Habang nagpipreach ang lingkod ng Diyos, lumalabas ang salita ng Panginoon pupunta sa isip mo. Dapat pala alisin. Bakit? Kasi pag hindi alisin, bibisita siya. Amen. Alisin mo. Itanim mo ang salita ng Diyos ngayong umaga. Amen. Ano nagsabi sa Panginoon? Love your enemy. Yes. Pakisabi sa katabi mo, love your enemy. Huwag kang suspicious. Hallelujah. So yan ang tinatanim mo. Ngayong umaga, narito ako dahil ako'y lingkod ng Panginoon. Narito ako dahil gusto ko sumamba sa Panginoon. Tinanim mo. Tutubo ngayon. Pagtubo, sino nagtanim? Si Lord. Sino aani? Ngayon sa akin, mas mabilis tumubo ang binhi ng Diyos. Amen. Ang Diablo, pag nagtanim sa'yo ng galit, aanihin niya. Nakuha? Amen. Pag ang Diablo mag-ani ibang klase, paano siya mag-ani, Dexter? Ganito. Sisirain ka, wawasakin ka, at papatayin ka. Amen. Ang Diyos iba mag-ani. Pag nagtanim siya, lumago, kukunin niya. Ang tanim ng Diyos, ang seed ng Panginoon, the best. Amen. Because best God siya. Amen. So pag namunga yung Romel, best din. Amen. Pipitasin niya ang bunga, hindi niya naman kailangan kasi Diyos siya. Ang lahat ng the best na bunga, ibibigay sa iyo. Amen. Pag naibigay sa iyo, ano mangyayari? Di masaya ka. Amen. Ang demonyo pupunta. Sabi ng demonyo, nasan yung tinanim ko kay Beng na nasan yung tinanim ko kay Beng na galit? That's right. Beng, nasaan? Ba't nawala na? Binunot ko na. March 16, 2014. Amen. Napakaman na natin si Lord. Ganito ba? Intro pa lang yan. So ano mangyayari? Pag napunot yun ngayong umaga, hallelujah, lalabas kang malaya. Amen. Ano pa tinanim ng demonyo? Kahirapan. Yes. Tuwing umaga, kapos ka na ng palagi. Amen. Mali pala. Poverty mentality. That's right. Hanggang dito na lang ikaw. Di ka nalalago, hindi ka nayayaman. No! Amen. Bunutin yan! Amen. Ang sabi ko, bunutin yan! Amen. Anak tayo ng Diyos! Anak tayo ng Diyos! Lahat na sa Diyos atin! Amen. So what happened? Naglalagay ang demonyo. Para ano? Para hindi ka magkaroon ng breakthrough. Tingin sa akin, the seed of the devil is a blockage to your breakthrough. That's right. Nilalagyan niya ng hadlang. Bakit? Ayaw talaga niya na maka-breakthrough ka. Bakit? Alam niya pa naka-breakthrough ka, tapos na kasi nungalingan niya sa'yo. Amen. Ganun na ganun, hadlangan ka. Nanay, hindi ka talaga niya, lahat ng gagawin niya, hadlangan ka. Bakit? Kasi ba nang hadlangan ka, hindi ka na makarating doon sa finish line. That's right. People, are you there? Nandiyan pa ba kayo? Amen. Sabi mo na sa katabi mo, bawal matulog dito. Baka maya, pumurot na yan. Sabi di mo nyo, hindi kita kaya lagyan ng pugad, dalambitinan ko ang iyong talukak. Okay? So if you will nurture the seed of God today in your life, what will happen? Ano mangyayari? Sinong regular na bibisita sa iyo? Diyos. Amen. Ay, ang sarap bumisita ng Diyos. Amen. Hindi lang siya bumibisita, may dala pa siyang pasalubong. Amen. Ang sabi ko, may dala pa siyang pasalubong. Anong pasalubong galing sa Panginoon? Ay, malay ko. Marami. Hayaan ko pong i-share. Patinig po kayo mabuti. Nung tinawag ng Diyos si Moses, it was an ordinary day. Amen. Bakit ordinary day? Nagpapastol lang si Moses ng mga tupa, mga kambing. Amen. Ordinary day, my God.
Araw-araw ginawa ni Moses for 40 years. Ordinary day. But with that ordinary day, biglang nagliyab ang sampuno. Nagtakas siya. Diba din siya pa nasunog na aabo? Ito nasusunog, hindi naaabo. It was an ordinary day. Pakisabi sa katabi mo, it was an ordinary day. Kapatid, maaaring tong araw na to, tingin mo ordinary day. But in that ordinary day, God will going to meet you. Nagulat si Moses at sabi niya, bakit nagliliyab yung puno? Nagtataka siya, hindi naaabo. Umakyat siya, Brother Elmer, tinignan niya. Hindi nga nasusunog, ay hindi nga naabo. Tapos biglang, Moses, ang tinitayuan mong lupa ay banal. Alisin mo ang iyong sandalyas. Lord, ikaw ba yan? Ako si Yahweh. Kumpa ba? Okay? So nagulat si Moses, sabi niya, it's just an ordinary day. Kapatid, tingnan sa akin. Sa tingin mo, ordinary day. But I believe today, in God's eyes, this is a special day. Alapangan natin sa Lord, glory to God. Now, kailan lumulutang ang mga seed ng kalaban? Ano yung seed ng kalaban? Yung mga masama, mga hindi maganda sa buhay natin. Kailan? Every time na pumapasok ang seed ng Panginoon. Amen. Today, makikita nyo, mali pala to, mali pala to. So nangyayari, habang pinipreach ang Word of God, pumapasok naman ang alin? Ang salita ng Panginoon. Ang aking pakiusap ngayong umaga, bigyan nyo ng espasyo ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Para ano? Para ma-eliminate ang seed ng kalaban. Hallelujah! Glory to God! Sige, tuloy natin yan. Ngayon, sabi ng mga angel, Lord, kailan ang harvest time? Bubunutin na ba namin ang mga damo? Sabi ng Lord, wag, hintayin mo harvest time. Bakit? Baka madamay ang trigo. Kaya wag kayo talaga magtaka, mga kapatid ko. Wag po kayong pumikitingin sa harap. Mayroon talagang damo sa buhay mo. Amen. Kaya wag mong isipin, bakit na hindi mawalan-walan ng pasaway sa buhay ko? Amen. Kung hindi yung anak mo, yung binan mo. Kung hindi yung binan mo, yung manugang mo. Kung wala sa pamilya mo, yung kapitbahay mo. Amen. Pag-isabi sa katabi mo, may damo talaga. Mawawala na lang yan pagdating ng harvest. Nandiyan ba kayo? Wala sa pamilya mo, wala sa kapitbahay mo. Yung driver ng jeep. Nandiyan ba kayo? Kasi nga yung mundong ito, composed ng damo at saka trigo. Pero siguraduhin mo, trigo ka. Okay? So, paano ito mangyari, Pastor? Paano ma-deal yung damo? Paano ma-deal yung buto na galing sa kalaban? You must be in a place, in the right place. I said you must be in the right place. Where the church you're coming is to a place of real fire. Kasi ganito eh. Para masunog yung damo ng kalaban, kailangan ma-expose siya sa apoy. Amen. Sino alam dito ang gold? Ulitin ko lang. Di ba yung gold? Pag nakuha mo, hindi naman yan pure gold. Mayroon niyang mga dross. Mayroon niyang mga impurities. Paano yan lumabas? Paano yan maalis? Apoy. Ibabad mo ang gold sa apoy. Makikita mo, ay, andyan, lumabas yung mga nasusunog, yung mga bronze, nasusunog yung mga hindi tunay. Ang gagawin mo, kakayurin mo. Babad uli, lalabas uli. Ganyang kalaki yung nakuha mong gold, ang pure gold, ganito lang. Amen. Nakuha? So habang nagpipreach, lumalabas, ay, mali pala itong ugali ko. Ay, mali pala itong ugali ko ito. Ay, mali pala. Ngayon, pag nakita mong mali na ugali mo, kalusin mo na. Amen. Yes. Ito na naman mali, kalusin mo na. Yes. Hanggang sa anong mangyari, anong matira? Pure gold, tagi. Okay? Nagets? Amen.
So, paano kung maranasan niya, Pastor? Kailangan una, naroon ka sa isang lugar na kung saan actively gumagalaw ang Espiritu ng Diyos. Sa isang church na hindi lamang excited, kundi church talaga na kung saan maliwanag at malakas ang kilos ng Espiritu ng Diyos. Right? Because the Spirit of God is fire. God is a consuming fire. So ano kailangan mong gawin, Bing? Lapit na lapit sa fire. Habang lumalapit ka sa fire, nalalantad ang mga impurities mo. Habang lumalapit ka sa fire, nasusunog, lumalabas yung mga dross, yung mga pangit na ugali mo, kalusin mo. Ngayong umaga, kalusin mo na. Pag nakalos mo na, ano mangyayari? Kuminis ka. Okay? Hanggang sa lumalabas, pure gold ka na. Yan naman ang goal natin, di ba? Tingin sa akin, pure gold lang ang pwedeng ma-bless ng Lord ngayong umaga. Hallelujah! Palapangan natin si Jesus. Now, pag itinuturo ang salita ng Panginoon, lumalabas ang mga gawa ng kalaban. That is why it is very important na ang diablo ay wala ng operation sa buhay mo. Amen. Are you there? Amen. Kailan lang ang demonyo makapag-operate sa buhay ng tao? Pag mayroon siyang seed sa kanya. Amen. Bakit? Kasi pag ang seed lumaki, magiging tree, may harvest siya palagi. So, tingin sa akin, no, kahit na i-rebuke mo pa yan in Jesus' name, hindi yan naalis. Amen. Kahit na magdasal ka pa, patayo, patagilid, patiwarik, hindi yan naalis. Bakit? Kasi nandyan ang kanyang pananim sa iyo. Amen. Naintindihan po ba ako ng mga tao rito? Amen. Naintindihan po ba ako ng mga tao rito? Amen. Bunutin mo ang tanim ng demonyo, itanim mo ang salita ng Diyos, at pag ganyan nangyari sa buhay mo, ang Diyos regular bibisita sa iyo. Amen. Nakuha? Amen. Alisin niya na lahat yan. Taas ang kanang kamay. Sabi mo sa kanan mo, mag-gardening ka. Sabi mo sa katabi mo, sa kaliwa, taas ang kaliwa, sa kaliwa, tapos mas lalo ka na. Okay? Kailangan na natin maglinis ng garden natin. Andiyan ba kayo? Linisin nyo na yan. Huwag nyo nang hayaan na magpatuloy pa yan. Tingin sa akin, once na nakarinig na kayo ng message, once na nakarinig kayo ng preaching ngayong umaga, huwag na kayo mga tuwiran. Amen. Problema kasi sa atin, ganito tayo eh. Tao lang. Mahina. Itong mga salitang ito, napaka-dangerous nito. That's right. Pag ginagamit mo pa to, I rebuke you in the name of Jesus. Bakit ganito ka mga tuwiran? Tao lang kasi ako eh. Alam mo naman pag tao, mahina. Siyempre, di ba? Pag nasaktan ako, tao lang ako eh. Nananakot din. Talaga? Pag ganyan ang katwiran mo sa buhay, tao ka lang, mahina ka, iyan ang kinakapitan ni Satanas. Right. Uulitin ko. Pag sinasabi mo tao ka lang, mahina ka, yan ang madalas, si Satanas parang talaba sa'yo. Amen. Amen. Ngayon, gusto mo pa? Pwede mong sabihin sa salita ng Panginoon, yes, tao lang ako, but I can do all things through Christ. Amen. For nothing is impossible with God. Amen. Ano mangyayari? Di iba ng mindset mo. Kaya pagkapapit sa Satanas sa'yo, sabihin sa Satanas, ay, wala pala akong seed dyan. Ngayong umaga, magulat kayo, nagsosorbay na si Taning. Ano bang pananim ko kay Norme? Ay, malago na ang patula. Oh, ano bang tanim ko kay... Huwag na nga dito, doon na sa labas. Okay? Nagsusurvey siya. At pag may nakita siya, uy, malaki na ang hatred ko ah. Ayos ah. Anihin na natin. Amen. Alam mo yung may galit? Napupuno yun. Amen. Nakuha? Amen. Hanggat yung timba, Dexter, hindi pa puno, nako-contain niya pa yan. Amen. Pero pag umapaw na, ano mangyayari pag umapaw na? Bubuhos na, babaha na, at pagbaha na, ano na nangyari? Naalarma lahat. Oh, at may baha dito. Tingnan mo nga. Naalarma lahat.
Pag hindi mo putulin yung galit na yan ngayong umaga, that's the seed of the devil. Isang araw, sasabog ka. Amen. At pag sumabog ka, maaalarma lahat. Amen. Hindi ko talaga akalain, mukhang tupa eh. Nung nagalit, oh. Hindi. Gorilla eh. Nag-gets ba to? Marami ako nakikita dyan, nanay. Ang ganda ng mukha, ang ayos. Pero dahil may seed ng demonyo, na puno, parang time bomb, dumating na yung 6, 5, 4, 3, 2, 1, bang! Nagulat ka eh. Ang ganda eh. Nung nagalit, orangutang eh. Nandiyan ba kayo? Amen. Mag-iiba yung tsura mo eh. At pag hindi mo yung putulin ngayong umaga, it's just a matter of time. It will explode. Amen. Sayang naman, sasabog ka lang. Pagkasabi sa katabi mo, mag-iingat ka. So how to deal with the sin of the enemy? Ang sabi sa Bible, 2 Corinthians 10, basahin ko lang 3-6. But by the humility and gentleness of Christ, I appeal to you. I, Paul, who am timid when face to face with you, but bold toward when away, I beg you. And when I come, I may not have to be as bold as I expect. I expect to be towards some people who think that we live by the standards of this world. Listen to this. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretensions that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. And we will be ready to punish every act of disobedience once your obedience is complete. Ano daw ang panlaban natin? Hindi ho, tingin sa akin, hindi tayo gumagamit ng paraan ng sanlibutan. Amen. Ano raw ang paraan natin? Spiritual. Amen. Ulitin ko, spiritual. Amen. Kaya pag may nang asar sa'yo, may nanira sa'yo, ang sagot, hindi paninira. Amen. Ang problema sa atin kasi pag siniraan tayo, sasagutin din natin, bakit? Sila rin naman ah. Amen. Tingin sa akin, yung umaaway sa'yo, pag sinagot mo rin ng away, maghahanap pa yun ng pang-away pa sa'yo uli. Bakit? Tingin sa akin, dahil binigyan mo siya ng lisensya na lalo kanyang awayin. Amen. O ulitin ko, English, Tagalog. Amen. Ang imong kaaway. Hindi ko na alam. Pag inaway ka, gumanti ka, binigyan mo siya ng pagkakataon na lalo kanyang awayin. Amen. Bakit? Aba, lumalaban ka ha? O yan. Nakuha? Amen. Pero pag inaway ka, gamitin mo ang paraan ng Diyos. Pag inaway ka, mahalin mo. Amen. Amen. Inaway ka ulit, mahalin mo. Amen. Ito ang paraan ng Diyos. Amen. Hindi ba kayo? Amen. Tayo baliktad, inaway ka. Aba, parang sinasabi mo sa kalaban mo, awayin mo pa ako. Amen. Kasi ang sagot mo, ayon sa sanlibutan, wala kayo napupuna. Yung mga napapalabas sa TV, ano nangyari? Ang kanang naglaban. Amen. Binugbog yung pamangkin, gumanti yung tiyuhin. Inabangan naman ngayon ng pamangkin sa kabila, bugbugan sila. Kasi mali ang paraan. Amen. We do not fight against the devil of this world according to the way of the world. Amen. Iba sa atin, pag inaway ang Kristiyano, ang sagot pag-ibig. Amen. Pag tinapunan ng basura, itatapon niya sa garbage can. Amen. Ang Kristiyano, iba. Pag tinapunan yung iba,
Ang mundo iba, pag tinapunan mo ng basura, teka. Kukuha yan ng mga hasang, ilalagay sa basura, ibabalik doon. Hanggang sabi, wait, wala naman hasang yung dinala ko. Teka ha? Nakanapansin mo kasi mali. Teka, asan ba yan? Dumi ng puso. Itakay ko rin. So batuhan na kayong dalawa, balikan, kasi mali ang reaksyon mo. Hanggang sa isang pagkatapos na balikan, lumabas na ngayon yung isa. Lumabas din yung isa. Ba't mo sabi tinapon? Bakit? Nilagyan mo rin ng hasang. Nilagyan mo dumi ng pusa. May kalabaw na rin. Hala, away na. Kasunod niyan, sapa ka na. Amen. That's the way the world deals. Amen. Pero sa atin iba. Amen. Sabi ko sa atin iba. Amen. Siniraan ka na lahat, sinabi na lahat ng pangit sa'yo. Anong sabi mo? God bless you all. Amen. God bless you all. Amen. The Lord be with you. And also with you. Nuggets? Nako mga kapatid. Alam ko yung iba, nako may mga inis pa kayong tinatago dyan. Kung nakita ko talaga, bato kong hasang sa iyo talaga. No! Can you, after this message, can you text your enemies? We tried. Huh? Tried. Yeah. I will no longer kill you. I love you with the love of the Lord. Nandiyan ba kayo? Alam nyo, this is not the time. Because seed ng Panginoon yan. Amen. Seed ng Lord yan. Gantihan mo. Nandiyan ba? Amen. Kaya ba? Amen. So ano mangyayari? Kailangan maintindihan natin. Ano yung mga seed ng kalaban na hindi natin namamalayan? Una, wrong thinking pattern. Amen. Mali mag-isip. That's right. Mamaya, kakain tayo. Wrong thinking patterns, ganito. Bakit ibinigay lahat kay Ma'am Tess yung mga picture? Sa akin, puro liig. Favoritism. Wrong thinking patterns. Nagkataon lang na yung picture na ibigay sa kanya, nabigay sa liig. Nasabin mo na. Hindi yung... Kumo ba? Ganito lang ako. Liig lang sa akin. Silindruhin mo na. Hindi yun. Liig lang sa akin. Kapatid, manok din yan. Andiyan ba kayo? Amen. Wrong thinking patterns. Kasama yan eh. Hindi naman nabuo yung manok na walang liig. Nagkakaroon na bumagsak sa iyo, Sister Laura Lundek. Hindi silindruhin mo. Hindi, o diba? Still din. Andiyan ba? Nandiyan ba? Wrong thinking patterns. Huwag tayong ganun. Amen. Okay? Ano pa? Wrong information. Sabi daw. Tingin sa akin. Hanggat ang isang salita ay may daw, huwag kayong maniwala. Amen. Ulitin ko. If the information that you receive has a daw, don't believe it. Amen. Nagets? Daw yun. Bakit may daw? Hindi sigurado. Ikaw naman, may daw pa lang. Ha? Talaga ganun siya? Grabe naman. Ikaw naman, na napaka-chismosa mo, may seat ka ng kachismisan. Punta ka naman sa baybay. Alam mo, nagpunta sa amin si Dexter, sabi daw, ay napuntahan mo, mas chismosa sa'yo. Kala, kaalat lahat. Anak ko, pagdating nung pinatungkulan, mali pala. Di ka takot-takot na retrieval ang gagawin mo. Mali pala. Pag nakita mo na yung pinagchismisan nyo na mali, naku, patay, katakot-takot na sorry. Alam mo, pasensya ka na. Sikat ng katadagan talaga naman ng bibig ko. Kung ako yun, sabihin ko, tahiin mo yan. Wrong information, what else? Wrong conclusions. Hindi ko nakita mo yun na yun. Amen. Naalala yung kinuwento ko nakaraan? Masyadong mainit siya sa gawain. Meron talaga mga tao nanay, di ba, pag na-receive ang Panginoon, grabe, diyan nag-aapoy sa gawain. At napadaan siya sa isang nightclub. Sabi niya,
Nag-aapoy ang puso ko. Sisiran ko yung GRO. Sabi, mantakin mo, grabe nag-aapoy ang puso. Pumasok siya. Pumasok talaga siya. Di siya umorder ng inumin. Wala lahat. Pumasok siya din. At ang GRO nandun, ay talagang nagpiperform. Lumapit siya eh. Mahal ka ng Diyos. Tanggapin mo si Jesus. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ha? Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Eh, na-distract yung GRO. Tumawag ng bouncer. Eh, may dumating. Wrong conclusion. Dumating yung yung isang kapatid na mali mag-conclude, nakita ngayon yung isang kapatid na mahilig sa Panginoon, lumabas galing sa bar, susuray-suray. Sabi naman, naku, sinasabi ko na nga ba? Naku, itong si brother, hala, punta sa church, kalat-kalat. Alam mo si brother, mainit sa Panginoon na, pinakita ko, ganun doon sa lumabas, susuray-suray. Yung pastor, marunong tinawag, kapatid, nakita ka raw ni brother, napadaan siya doon sa lumabas ka raw sa club, susuray-suray. Ay, yung mga pastor, oo, sinira ko si Jero, tumawag na ba siya, binugbog ako, kaya susuray-suray ko. Wrong conclusion! Amen. Hindi ko mo nakita pong susuray-suray, lasing na baka nagulpi lang yan. Hindi ko mo paglapit mo na pasigaw sa'yo, baka masikip ng ipin yan. Nandiyan ba kayo? Amen. Wrong conclusion. Do not conclude things because it's the seed of the devil. Now, very important po, maintindihan natin ngayong umaga ito. Siguro nabanggit ko na po sa inyo lahat. Now, let me share with you yung tingnan ko kakayanin ko, ha? Very important po na talagang wala ng pananim ang kalaban sa buhay natin. Amen. Kung meron kang nakita ba, nagpipreach ako yung umaga, may nakikita ka, meron kang napupuna, ito ng panahon, putulin mo na. Sabi ko, putulin mo na. Hallelujah. Why? Because if the enemy has no seed in your life, he cannot come to you. Di ba yun ang gusto natin? Diablo, off limit ka sa buhay ko. Lord, you are welcome. Minister. Now, tingnan natin. Okay, kasi mahaba ko ito, so gusto ko pong i-ano sa inyo, isa-isahin ito. Tingin mo sa akin, ang very dangerous kasi dito, hindi lamang yung seed. Ang nakakatakot kasi kung ano yung dala ng seed. Amen. Ulitin ko. Yung pagkaroon ng galit, nandyan yan. Ang natatakot ako kasi, Dex, sabi ganito, yung bunga ng galit. Nakuha mo? Di ba makapanood nyo sa TV? Sinaksak ng 57 times. Sinunog pa. Doon ako natatakot sa seed eh. Paano nagsimula? Small seed. Amen. Nainis lang. Na-nurture. Ba? Lumalim ng lumalim. Dumating ang punto, sumabog. Sabi ng pulis, sa nakita mo namin mga sugat, sagad sa buto ang galit. If you have a seed, you plant the seed, you nurture the seed, you will have a tree. Amen. If you have a tree, the tree will bear lots of fruits. Amen. Sa loob ng fruit, hundreds of seeds. Hundreds of seeds itanim, hundreds of trees. Hundreds of trees will produce thousands of fruits. Thousands of fruits will produce hundred thousands of fruits. Until one day, sagad sa buto ang galit. It's not just the seed. It's that what the seeds contains. That is very frightening. Kapatid, nagsisimula lang yan sa inis. Nakukuwi sa martyr. Amen. Amen. Nagsisimula lang yan sa pagganon-ganon. Wala akong pera ngayon.
asa ng Diyos. Mauuwi yan sa ganun. Andyan pa kayo? Ganun. Diyan nagsisimula yan. Pag wala na rito, gagawin na. Andyan pa ngayon. Pakisabi sa katabi mo ulit, ako, mag-ingat ka talaga. Hindi ko na kailangan sabihin to. Pero mayroon po isang film na napanood ako. Alam yung film na Godzilla? Godzilla? Yung malaking dinosaur? Nagwawala yung Badelmer kasi laki ng building eh. Pinatay nila. At nalaman nila yung Godzilla pala, mayroon palang maraming eggs. Doon sa palabas, pinuntahan nila yung lugar na yun. Binomba nila lahat. And in their minds, akala nila na eliminate na nila lahat. At the end of the movie, may lumabas ulit na isang egg. May hindi napatay. Mayroong isang egg, Shirley, na hindi na tinamaan ng bomba. Ano ibig sabihin? Siguraduhin niya ngayong umaga, lahat ng eggs ng kalaban, lahat ng seed ng kalaban mawala. Amen. Dahil pag mayroong natirang isa, ulitin ko, dahil pag mayroong natirang isa, mayroong ka na namang kakaharapin Godzilla. Amen. Habang nagpipreach ako, isa-isahin nyo na, galit ako sa tatay ko. Galit ako sa nanay ko. Galit ako sa tao na yan. Hindi na ako magaganon kasi mauwi pala sa ganon. Nagets lahat? Nandiyan ba kayo? Matisin nyo na lahat. Siguraduhin nyo walang matira. Now, nakaka-relate ba? Huwag mong protektahan ang seed ng kalaban. Kasi mayroong mga to, pinoprotektahan talagang seed ng kalaban eh. Wow! Bitawan mo na yan. Pagkasabi sa katabi mo, bitawan mo na yan. Hawakan mo yung kamay, pisilin mo. Doon masyadong malakas. Bitawan mo na yan. Okay? Bitawan mo na yan. Walang mabuti dyan. Okay? Listen carefully. If the devil has nothing in you, he cannot put, listen to this. Nung si Lord Jesus bumaba sa lupa, sabi niya, Diablo parating na. Pero sabi ni Lord, dumating na siya pero wala siyang seed sa akin. The devil has nothing in me. Amen. Tingin sa akin, sabi ng Lord, the devil is coming, the prince of this world is coming, but he has nothing in me. Mel, pakinggan mo din, Mel, ha? The devil is coming, but he has nothing in me. Amen. Kita mo si Talara, dahil wala siyang buto kay Jesus, wala siyang buto, yung seed, wala siyang seed kay Jesus, hindi niya napipigilan si Jesus sa lahat ng kanyang ginawa. Amen. Ako ha? Amen. Ulitin ko ulit. Tingin, walang pipigil. Ang sabi ni Lord, parating na ang prinsipe ng mundong ito. Who is that prince? The devil. But he has no seed in me. He has nothing in me. Kaya kita mo, dahil walang seed ang demonyo sa kanya, malayang-malayang nabiministeryo ang Panginoon. Malayang-malayang gumagalaw ang Diyos. Malayang-malayang nagpe-perform siya ng miracles. Bakit walang seed ang diablo sa kanya? If the devil has nothing in you, he cannot put sickness in your body. Amen. If the devil has no sin in you, he cannot put disease in your body. Amen. If the devil has nothing in you, he cannot attack you. Amen. He cannot attack you. Amen. If the devil has no sin in you, he cannot hold you. Amen. If the devil has no sin in you, he cannot stop you. Amen. Hallelujah. Because you have nothing to do with him. Because he has no sin in you. Amen. Pag walang sin ang demonyo sa iyo, wala kayong transaksyon. Amen. Pag walang sin ang diablo, wala kayong transaksyon. Amen. Sino lang ang may sin sa iyo, yun ang katransaksyon mo. Amen. Kung ang Diyos ang may sin sa iyo, may transaksyon kayo ng Panginoon ngayong umaga. Amen. Mahirap dalawang katransaksyon mo. Amen. Lord, teka lang ha. Yes, devil, what's up? What can I do for you? Devil, sandali lang ha. Yes, Lord. Yes, tumubo na, Lord, yung fruit of the Spirit.
Devil, oh, yes. Malagong malago ang sisa. Basilio, malapit na. Okay, malapit na, okay. Ang gulo nun. Isa lang dapat ka transaksyon mo. Amen. Kasi pag dalawang monster yun. Amen. Kapatid, he cannot do anything against you. You have a free passage. Amen. Tingin, pag walang sin at demonyo sa'yo, lahat ng daan mo free. Amen. Walang traffic. Amen. Pero pag ang demonyo may sin, traffic. Free passage. You live a life without any torment from the devil. Mantakin mo pag wala siyang sin, hindi ka na torment. You will have a devil-free life. Amen. What else? Oppression-free life. Di ba wonderful yun? Amen. Yung walang nag-hunt sa'yo. Amen. Pag sabi sa katabi mo, you are free. You are free. Ganda niyan mong pagsabi. Yung pag you are free. Kaya sa totoo, nakakulong ka. You are free. You are free. It's your portion. Amen. Ang sino mang pinalaya ng anak Amen. ay lubos ng... Malaya. Amen. Kaya hindi tayo pwedeng ma-oppress. Tingin sa akin. The devil cannot possess a believer. Amen. The devil cannot possess a believer. Amen. But he can oppress. Tingin, para ma-explain ko. Pag tinanggap mo si Kristo, nandyan ang Holy Spirit. Amen. Ang sabi ng iba kasi, pag sabing possession, mapapasukan ka ng demonyo. Hindi naman pwede mag-share sa trono ng buhay mo ang Espiritu at saka ang Holy Spirit at saka ang demonyo. Nice. Amen. Pagpasok ka ng demonyo, ay! Sorry po, Amen. nandyan na ho pa lang kayo. Amen. Hindi siya makapasok, pero sabihin niya, pero yung mind nito, mayroon ng Holy Spirit, pero yung mind nito, malawak na taniman. Walang katanim-tanim. Matamnan nga. Lustful thoughts, Amen. matamnan nga. Pero may Holy Spirit. Sino sa inyo ngayong umaga? Oppressed. Pag yun ang sabihin, nakikita ko lang mga mukha nyo, alam ko na eh. Let's deal with it. Amen. I said, let's deal with it. Amen. Now, mayroong tatlong seed ang kalaban na ginagawa sa buhay natin. Number one, the seed of stronghold. Number two, the seed of speculation. Number three, the seed of lofty things. Ibig sabihin ng lofty things, yung things that exalted itself, arrogance. Now, discuss natin, hindi lang ako matapos ngayong umaga, i-discuss ko yung stronghold. I think sa stronghold tayo magpo-focus. Yes, you have Christ in your life. Amen? Amen. You have the Holy Spirit in your life. Amen? Amen. Tinatakan ka ng Espiritu ng Diyos. Amen? Amen. Pero ito, saan naglalaban? Saan naglalaban? Saan naglalaban? Nandito yung laban. At dito ang demonyo naglagay ng stronghold. Amen. Stronghold sa past. Natatakot ka na ko yung past. Hello? Stronghold. Pakinig mabuti. What is a stronghold? A stronghold is a mind saturated with hopelessness that causes a believer to accept as unchangeable something which knows contrary to the will of God. Tingin natin, anong stronghold? Isang isip na punong-puno ng kawalan ng pag-asa. Bakit? Itong kawalan ng pag-asa na to ay nagdadala sa isang mananampalataya sa kaisipang hindi na siya pwedeng magbago. At ang lahat ng kanyang ginagawa ay kontra sa kalooban ng Diyos. Pag sinasabi ng Lord, you forgive, anong sabihin niya? Lord, it's difficult. You know this is what God is saying. Alam mo ito sinasabi ng Diyos.
But something in your mind, there is a seed that tells you, yes, this is what God is saying, but you can't do anything about it. Yan ang stronghold. That's right. Alam mong sinasabi ng Diyos, pero wala kang lakas para gawin yon at hindi mo kaya. That's a stronghold. Ano pa? You continue in the wrong that is happening. Pag ang ginagawa mo, alam mong mali at nagpapatuloy ka dyan, that's a stronghold. Amen. Amen. Alam mo ng mali, alam mong hindi gusto ng Diyos, nagpapatuloy ka pa rin dyan, that's a stronghold. That's right. Amen. Sinasabi palagi ng isip mo, hindi mo kayang magbago. This is the way. Is it true? It is true. God said, sabi ng Panginoon, gawin mo to. But you cannot do it. You just continue doing wrong. It's a stronghold. Amen. Amen. Pag alam mong mali, at alam mong hindi mo dapat gawin, pero nagawa mo pa rin. That's a seed of the devil. That's a stronghold. Amen. What else? What is that? It's the stronghold of the devil. Whenever you have the stronghold of the devil, you have no power to change course. Amen. Amen. What? Amen. Pag mayroong stronghold sa iyong kalaban, hindi mo kayang magbago at hindi mo pwedeng magbago sa tama ang iyong maling ginagawa. Very dangerous seed of the enemy. It's a very dangerous seed. You cannot pull back. You have to continue in the wrong. Even though you know it is wrong, you cannot change. Inside you, you feel it is hopeless. You have no power to change. That is a stronghold of the devil. Amen. Bakit inaalaw to ng demonyo? Bakit dito ang demonyo nag-work out sa stronghold? Kasi pag may stronghold ka, hindi ka makapag-breakthrough, hindi mo matitikman ang biyaya ng Diyos. Amen. Amen. Although you have the Holy Spirit, pero ano ngayon kung may Holy Spirit ka, hindi mo naman na-enjoy ang pagiging Kristiyano mo. Bakit? May stronghold ako sa iyo. Amen. Kaya huwag ka magtaka, maraming Kristiyano ang pangit ng ugali. That's right. Kasi may stronghold. Amen. Amen. Naniniwala akong walang isinilang na pangit ang ugali. Amen. Lahat tayo sinilang sa wangis at kalarawan tayo ng Diyos, pero ang problema nga din sa ganito, may stronghold ang kalaban. Yes. Amen. At yung stronghold, yun yung sumisira sa buhay mo at sa buhay ko. That's right. Kailangan ngayong umaga, mabunot ang stronghold na yan. Amen. Sunugin yan. Amen. Some people think they are poor. They don't believe that they can come out from poverty. That's right. Amen. Marami mga tao nag-iisip, mahirap lang tayo. Lumalabas sa bibig nila, mahirap lang kami. That's a stronghold. Amen. Di sila naniniwala na makalabas sila sa kahirapan. Gusto niyo ng patunay? Yung nagbo-boxing natin, pambansang kamao. Amen. Yes. Amen. Tingin sa akin. Si Manny ay payat. Amen. Si Manny ay nagtitinda na ng pandesal. Amen. Gusto niyang mag-boxing. Ang kanyang gloves ay tsinelas. Ang kawawa namang mga saging. Sinusuntok niya mga saging. May strong na kalaban ang sabi. Naku, magbo-boxing ka, tingnan mga tsurong parang tiki. Pero sabi niya, no, I believe in God. Amen. Pumunta siya rito sa Manila, siya bumagsak sa ating lugar, sa Taguig. Praise the Lord. Janitor.
sa isang gym, boxing gym. Habang nagja-janitor, pagkatapos mag-uwian na yung kanyang mga nagtitraining siya mag-isa. Payat. Isang araw, sabi ng boss niya, sabi niya, "Sir, baka pwede man ako mabigyan ng kahit money naman, maawa ka sa katawan mo. Baka pag tinaman, magkalasog-lasog yan." Payat talaga! Ang kulit! Bakit? Kasi demonyo pilit siyang hinahatak. Hindi mo kaya. Ano ko nakulitan yung manager? Ano sabi ng manager? "Sige nga, isa lang ha. Pero bantayan mo, pag hindi mo kaya, sumurrender ka na agad." Ay, unang round pa lang. Ang payat Mantis, pero nung sinapok niya ang kalaban, knockout! Abay, sabi mo, klase ba? Nasundan namin ni Cora yan. Blow by blow pa noon. Buntis pa siya kay Joshua. Nasundan ko yan. Kada laban, knockout. Ano na si Manny niya yun? Di ba ang pangalan niya si Manny? At marami siyang money? Amen. Na-breakthrough niya yung stronghold. Amen. Tingin sa akin, si Manny, mula sa walang-wala, naging mayaman, hindi pa siya Christian noon. Amen. Andiyan pa kayo? Amen. Tingin sa akin, kung ito ang mahirap na to, ang gamit niya ng determinasyon, nagtagumpay siya. Tayo ba kayang kasama natin ng Panginoon? Yeah! Purihin ng Diyos. Magsasabi sa kasi mo, tapos sa strongholds mo. Si Manny nga, hindi pa kasama Lord, nagtagumpay. Yes. Ikaw ba kaya? Amen. Pag-isabi mo sa katabi mo, may pag-asa ka. Sa stronghold mo, tapos na yan. They know God wants us to be blessed. Amen. Ano mo gusto ng Diyos? Ma-bless ka. Amen. At hindi naman pwede tawagin kapos na kapos ka tapos bless ka. Amen. Amen. Kontra yun. Amen. God promised us these things. They know these are the things that God has planned. But yet, they have a sense of hopelessness. It could not happen. Sabi nila, it will not happen. They could not make that happen. And God cannot come through them. Gusto ng Diyos i-bless ka. Ang problema, ang utak mo nagsasabi, hindi, mahirap lang talaga kami. Eh ano, paano sabihin ng, paano kayo, bibigyan ko 1 billion to, ang utak na ito, pang 1 peso lang. Nagets? Amen. Bibigyan ko 1 million, ang utak mo, 1,000 lang. Kaya tingin mo sa 1 million, ano ba ito, 1,000 lang. Kasi mental, poverty mentality ka. Amen. Amen. Pag sinabi ng Diyos, yun na yun. Amen. Ngayong umaga, alisin mo na sa utak mo yan. Amen. You're created by God to be blessed. Amen. Nothing more, nothing less. Amen. Enjoy the riches of your Father. Palakpakan natin si Lord. Glory to God. That sense of hopelessness saturated their mindset. If you don't destroy that today, they will never break free. That's right. Amen. Andiyan ba kayo? Amen. Yung stronghold mo, pag hindi mo yan sisirain ngayong araw na to, ngayong umaga, hindi na mahulugan, wala kang faith, mayroon kang faith. Amen. Kaso nga yung faith mo, hindi siya naging epektibo. Bakit? May stronghold ka eh. Amen. Yung stronghold Dexter, yun yung magpapawala ng bisa sa pananampalataya mo. Amen. Hayaan mo ba yan? Di ba sabi, Mami, for without faith, it is impossible to please God. Amen. Pero mo hindi mo mapiplease si Lord, bakit may stronghold ka? Alisin mo yung stronghold at sabihin mo, by faith, malalampasan ko ito. By faith in Jesus Christ. At ano mangyayari? Matutuwa ang Diyos. Pag natutuwa ang Diyos, palalayain ka niya. Amen. Palapakan natin si Lord. A shocking truth. Listen to this. If you have a stronghold in life, breakthrough is very impossible for you. Amen. Tara ba, Ben? Amen. If you have ayoko magturo, taas. If you have a stronghold in life, breakthrough is very impossible for you. Amen. That's right. How can God works
Amen. If you have the seed of the devil, Amen. Amen. remove the seed of the devil, then God will work mightily in your life. Amen. If the devil has a stronghold in your finances, di ka nagbabayad ng tax. He will always visit your finances. Amen. That's right. Okay pa? If the devil has a stronghold in your family, he will keep on visiting your family. That's right. Hawakan niya yung ulo mo, hawakan ang ulo ng asawa mo, pag-uuntukin niya kayo. Amen. Amen. Hahawakan ng ulo ni ate, hahawakan ng ulo ni kuya, pagsasabungin sila. Bakit may stronghold siya doon eh? Anong stronghold? Galit. Anong stronghold? Yabang. Amen. Amen. Ano pa gagawin niyang stronghold? Kasakiman. Kuya, pairam ng damit mo. Bakit? Pwede pairam. Bakit? Wala ka ba damit? Stronghold siya. Amen. Pero pag wala yung bunso, wala siya. Ito pa. Susunod ko. Anong oras siya uwi? 7. 5 pa lang nandito na ako. Lalaban na natin ito. Kuya, pairam. Bakit? Mga tapik. Stronghold yan. Amen. Kaya pag may stronghold ka, very difficult for you to break through. Amen. Amen. Kapatid, sobrang klaro na. Sobrang klaro na. Amen. I see. Amen. If you look at the Bible, and the Bible says something about healing, and everything in your mind says it is not possible, and you have a sense of hopelessness in looking at it. Ang sabi ng Bible, by His stripes we are healed. Amen. Sa Kanya mga latay tayo'y magaling na. Amen. Hindi yung gagaling pa lang, magaling na. Anong sakit meron pa? Let's break through in the area of sickness, in the area of healing. Amen. I don't care anong sakit meron ka. Sabi sa Bible, ito paniniwalaan mo. Ano sabi niya? Pinagaling ka na. Amen. Magaling ka na. Amen. Ay, wala eh. Siguro dito na lang ako. Pinatawag ko kayong lahat. Kayong lahat. Gusto ko lang ibalita. Hanggang ngayon na lang ako. Bago! Mayroong healing! Amen. Sinabi ng Bible, God is our healer! Amen. Paniwalaan mo, break that stronghold at sabihin mo, magaling na ako! In the name of Jesus! You are healed in the name of Jesus! What kind of sickness you have, you are healed in the name of Jesus! Amen. But if you have a stronghold, then sabihin mo, oo nga, sabi ng Bible yan, pero di ko naman naranasan. Because you know, it is what God had said. But everything inside you is completely contrary. And you have no power to shut that voice. Amen. If you have a stronghold, there's a voice inside you that will keep on telling you, malala na yan. Oo, sinabi ng Diyos. Pero syempre, ang katawan ng tao mahina. So syempre, namamatay talaga ang tao. Diba? Mayroong voice na ganyan sa loob mo. That's right. Tawag dyan stronghold. Amen. Siyempre, di ba mandaya pa yan, dito pa mandaya yan. Oo, sinabi ng salita ng Diyos yan. Siyempre, wala namang problema sa kanya, nagpapagaling naman siya. Siyempre, nagpapagaling siya. Pero, nakitandaan, ang lahat ng tao namamatay, di ba? Kaya mamatay ka na. Yes! Amen. Amen. Andiyan ba kayo? Amen. So ikaw naman, ay ganun, sa bagay, mamatay naman lahat. Siyempre, pero sinabi ng Bible, pinagaling ka na. Amen. Pero dahil mayroong may stronghold sa loob mo, di, mamamatay ka na eh. Talaga? Oo. Lahat naman. Tsaka pag namatay ka, di ba, sa langit ka naman pupunta, di ba? Mamatay ka na ngayon. Ganun lang usap yan. Stronghold yan eh. Because the devil comes to steal, to kill, to destroy. Pero the Bible says,
Jesus, by His stripes, we are healed. I am the God that heals you. Come to the great healer and be healed today. Come to the great healer and be healed today. Pasakin mo na ang stronghold. Pag may stronghold, mahirap ang breakthrough. What is that? Strongholds. It's not that you don't have faith. It's just you have allowed that voice, the seed of the enemy or the devil, so loud it will not allow you to believe in that area. You feel it's hopeless, it can happen, and it is not possible. Are you listening? Amen. Are you listening? Amen. May boses sa loob yan. That's right. Magsasalita. Hindi ka na gagaling. Andiyan pa kayo? Amen. Magkasalita yan. Lalo na pagka medyo malala. Amen. Yung pong sinusundan ko po ngayon sa pananampalataya, si Dr. Jonathan David, ano sabi? Pa-check up sa doktor. Nako, pastor, ang tuhod mo may tama. Mukhang magsasaklay ka na. Ang mandate sa kanya ng Lord, tingin, pupunta ka sa iba't ibang nation of the world. You will go to nations of the world to preach the gospel. Yun ang mandate, yun ang nilagay ng Lord sa kanyang puso. Ang problema, ano? Ang problema ay ganito. Ang labas na resulta ng doktor sa kanyang tininan yung kanyang paa, magsasaklay siya. Mukhang hindi na siya makalakad. Ano mong ginawa niya? Ang sabi ng Diablo, ganun talaga. Tao ka lang So, mahina ng tuhod mo. Pwede ka naman mag-record na lang ng mga preaching mo, tapos padala mo sa iba't ibang mundo. Sabi niya, hindi. Sinabi ng Bible, God is my healer. Amen. So, anong ginawa niyo? Sinabi sa doktor, okay dok, yan ang findings mo, respeto ko yan, pero kung gusto mo, sa'yo na lang yan, kasi ako, lalakad ako sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Alam mo nangyari? 48 nations of the world are now enjoying the Word of God through the man of God. Amen. Nakakalala sa Lord. It's just a matter of believing. Amen. Lord, I have faith. Magaling na ako. Amen. And you have to receive your healing today. Amen. Okay? Pero pag may stronghold ka, wala Talagang ganon. Wala Talagang ganon. Ganon na. Wala ka. Di sabi sa katabi mo, merong ka. That's the reason why a lot of people skip that verse. Because that becomes a stumbling block for them. They cannot enter it. They cannot enter in, so they don't go. They go to every room except that one. Ano ba? Ito masaklap masakit sa lahat. Pag may stronghold ka, ito masaklap. Pwede mong magawa lahat maliban sa stronghold mo. That's right. Parang ang daming rooms, pwede kang pumasok lahat. Pero pagdating sa stronghold mo, iniiwasan mo yung room na yun. Kapatid, hindi ka lubos na malaya pag ganun. Kailangan na papasok mo lahat ng rooms. Amen. Kailangan na papasok mo lahat ng rooms. Amen. Dapat wala kang exception. Bakit hindi nila mapasok yung room na yung Fed? Kasi nakalak. Anong room sa buhay mo ang nakalak? Sa mga sandaling ito. I have a good news for you. Jesus holds the key. Amen. And He is here today to tell you, Normie, I will open the door for you. Amen. Amen. Jesus holds the key. Amen. Ano nakalak sa buhay mo ito? Halika, pasama ka kay Lord ngayong umaga. Amen. Ito ba? Oh Lord, ang tagal na nakalak yan. Lahat na yata ng susi, sinubukan ko. Wala. Jesus holds the key. Halika! Enter! Pasok! Amen. Alam niyo, pag nakalabas kayo, pag nakapasok kayo sa room na yun, sasabihin niyo, hallelujah.
Ang tagal-tagal ko na ito binatel. Ang tagal-tagal ko na ito pinahirapan ako nito. Salamat, Lord Jesus. Hindi si Pastor Wilson na may hawak ng susi. Ginamit ng siyang instrumento. Ang tunay na may hawak ng susi ay ang Panginoong Jesucristo. We will come to Jesus today and Jesus will hold the key and He will open the door and you can enter that door. Kung yung door na yung matagal na nakasara, si Jesus ang magbubukas ngayong umaga. Hallelujah. Pagkasabi mo sa katabi mo, breakthrough! Breakthrough. So that area, that room, that dimension will be open when Jesus comes in your life today. Amen. Okay? Ngayon, gusto ko po maintindihan natin ito. It's very important. That is why you need to listen to the Word of God. Amen. Importante yung ganito. Kamo, Dexter, pag meron nakasarang room sa buhay mo, huwag ka mag-alala. Mabubuksan yan ngayong umaga. Amen. Jesus holds the key. Hallelujah. That is why the Word of God must come to break that stronghold, Amen. so that the strongholds in your mind can be broken, so that the door will be opened. Amen. And that area will open, another area will open. Tingin sa akin. Tingin. Yung matagal nang nakasarang pinto, pag nabuksan na, pag nabuksan na, mayroon pa kasing ibang pinto na nakasara na hindi mo pa nakita. Pag nabuksan na yung isang pinto, pag binuksan na ni Lord, madali mo na lang mabuksan yung iba pang nakasarang pinto. Kaya anong gagawin mo? Ay, one key, fit for all. Yes. The key from the Lord Jesus Christ fits all doors that are closed in your life. Isang susi, pero kasya sa lahat ng pinto. Dala-dala mo susi. Ay, pastor, ang liit nung doorknob, ang laki ng susi. Sabi ni Lord, itapat mo lang. Abay, pagtapat lumiit din ang susi. Bakit? Because the key of the Lord Jesus Christ fits for all doors in your life. Hallelujah! Kapit siya, praise the Lord! Breakthrough! Breakthrough! When you open that door today in your life, that stronghold, mabuksan mo, another door will open, another dimension will open. Before long, you are free because every area is opening crazy for you. Magugulat ka, bakit bumukas? Bakit mayroon na naman pagpapala? Bakit may pagpapala na naman dito? Ano na nangyari? Pagpapala na lahat. Pagpapala na lahat. Ano nangyari? Why? Because the door are not beginning to open! But as long as that door is closed, no blessings. Tingin, pag sarado pito, Dexter, naghanap ka, nasaan ang blessings? Nasaan ang blessings? Pero pag bumukas na ang pinto, nawala ng stronghold, ano nangyayari? Blessings sa kaliwa. Mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man magpunta, rumaragas ang pagpapala ang maranasan. Tingin sa akin, hindi lang siya kanta. Hindi lang siya kanta. Realidad siya. Pag nawasak ang stronghold sa buhay mo, realidad ang rumaragas ang pagpapala. Pero pag may stronghold, rumaragasan lang ang problema sa buhay mo. Amen. Pag sabi mo sa katabi mo, anong gusto mong rumagasa? Pagpapala o problema? Ang sagot niya, problema lang. Ha? So ano mangyayari? The door, every door will open for you. It will opening crazy for you. You have such vast area and you have such an abundant life. Gusto ng Lord abundant. Tingin sa akin, please. Tanggapin niyo ito sa Espiritu niyo. Nasa Bible to. Dumating si Kristo para bigyan ka ng buhay na masagana at ganap. Hallelujah! Walang kamay mga tao rito. Tingin. Dito ako magtatapos. Di ko kaya na naman. Palagi na lang di kaya. Kasi matindi talaga ito eh. Kasi kung bibilisan natin, pipilitin natin, eh, baka mapwersa. Nakakain na ba kayo ng sinaing hilaw? Crunchy, di ba? Di mo magustuhan.
Ano yung stronghold sa buhay mo na nakasara? Jesus holds the key. Amen. Who will open the door for you? Jesus. Amen. How will Jesus going to open the door? You must come to Him today. Amen. Lord, I want a breakthrough. May copy ba tayo? I want a breakthrough in my life today. I want to know you and love you every day. I finally found, di ba? The freedom that I long because Jesus was the key. Pasama ka kay Lord. Saan ni Lord? Saan? Ay, ito ba? Anak naman. Mahirap ba yan? Lord, ang hirap talaga. Taon na yan. Ilang years ko na yan binabattle. Hindi talaga mabukas-bukas. Ha? Talaga? Di nga. Di nga. Talaga. Bukas na, oh. Huh? Nagets? The moment mabukas, mawasak ang stronghold, ano mangyayari? Listen carefully. Your finances are breaking through. Amen. Your emotions are breaking through. Your physical health are breaking through. Every aspect of your life are breaking through. Amen. Because there are no strongholds of fortified thought patterns. Amen. Next, isa lang ang mabukas. Amen. Pag nabuksan na yung matinding stronghold, magugulat ka. Sunod-sunod nang mabubukas ang lahat ng pinto sa buhay mo. Kumaya tayong lahat ngayong umaga. Hallelujah. Di ko man siya matapos ngayon, but I'll try my best to finish it. Okay, so bago siguro, tawagin ko yung worship team. Bago tayo, si Terry Liza, isalang lang natin yung walang kopya. Walang kopya. Okay, sige. Bigyan mo na lang ako ng sounds ngayong umaga. I just want you to bow down your heads and just close your eyes. As I preach to you today, I see in the Spirit that the Lord revealed the seeds of the enemy in your life. Amen. Mayroon po tayong iba't ibang buto o seed ng kalaban sa buhay natin. But today, I want you to know, people of God, please listen to this. God wants to set you free. Mayroon bang door sa buhay mo na hindi pa bukas? Matagal iniiwasan mo yung door na yun. Bakit? Stronghold siya. Klaro ho ang Word of God. If there are still strongholds in your life, it is very difficult for you to have breakthrough. But today, Jesus holds the key. I said, Jesus holds the key. Let us come to Jesus today. Magpasama ka kay Lord. Hayaan mo si Lord ang magbubukas ng pinto para sa iyo. At hayaan mong hingin sa Lord ang susi na yon. At yung susi na yon are fit for all doors in your life. Hallelujah. I want you to come to the Lord in prayer. Come to the Lord in prayer right now. Mag-pray ka sa Panginoon. Lord, I want a breakthrough. Lord, I want a breakthrough. Sige ho. Pray mo, Lord, I want a breakthrough. Kung ano man yung area ng buhay mo na may stronghold, kapatid, sabihin mo sa Lord. Banggitin mo sa Lord. Lord, breakthrough in the finances. Lord, breakthrough in my health. Palagi ka nagkakasakit. Breakthrough, Lord, in my health. Lord, buksan mo ang pinto ng kagalingan para ako'y manatiling malusog, Panginoon. Lord, buksan mo, Panginoon, ang pinto ng kasaganaan upang matapos na, Panginoon, ang kasalatan. Lord, buksan mo ang pinto, Panginoon, ng kaguluhan, Panginoon, sa aking buhay, sa aking pamilya, upang magbuksan, Panginoon, makapasok kami sa pinto ng kapayapaan, kasaganaan, pagmamahalan. Lord, isara mo, Panginoon, buksan mo, Panginoon, ang pinto, O Diyos, ng mga oportunidad, Panginoon, upang matapos ng kakapusan sa buhay namin. Breakthrough, breakthrough. If you still have strongholds in your life, it is very impossible and difficult to break through. Oh, we give you praise, Lord Jesus. We give you praise, Lord Jesus. Lord, buksan mo, Panginoon, ang pintuan, O Diyos, ng pagpapatawad upang makalaya't matapos ng Panginoon, maalis sa buhay ko, Panginoon, ang galit. Breakthrough. Jesus holds the key. Oh, we give you praise. Just pray to the Lord. Just pray to the Lord right now. Allow the Spirit of God to move in your life. Hayaan mong kumilos. Hayaan mong kumilos ang Espiritu ng Diyos sa iyong buhay. Lord, buksan niyo po, Panginoon, ang pintuan, O Diyos, ng pagpapala upang lahat, Panginoon, ang aking mga nahiram ay aking mabayaran. In the name of Jesus,
Lord, buksan niyo po ang pintuan, Panginoon, na masaganang pagpapala buhat sa iyo ng iyong mabubuting plano upang matapos na, Panginoon, ang kawalan ng direksyon sa buhay. Lord, buksan niyo po, Panginoon, ang pintuan ng kaligtasan upang lahat ng aking mga sa buhay maligtas, makilala sa iyo. Breakthrough in the area of salvation. Hallelujah. Oh God, the Lord is good. The Lord is good.